Mula sa kailaliman ng lumang balon ay patuloy na umaalingaw-ngaw ang mabagal na tunog ng pagkayod. Hindi yung tunog ng bato na natatamaan ng bakal. Hindi rin yung tunog ng tubig na umaagos. Parang may napakahabang mga kuko na unti-unting kumakayod sa pader ng balon habang may isang napakalaking nilalang na pilit umaakyat mula sa kailaliman nito. Lahat ng residente ng San Isidro ay napaatras. Walang nagsigawan, walang nagtakbuhan. Ang mga mukha nila ay hindi nagpapakita ng pagkabigla. Sa halip, makikita roon ang takot ng mga taong matagal nang nabubuhay kasama ang isang bangungot. May ilang matatanda ang agad na lumuhod habang hawak ang kani-kanilang rosaryo. Ang iba naman ay nagsisindi ng lumang gasera at inilalagay ang mga ito sa paligid ng balon. Hindi yun para makita ang nasa loob, kundi ang pigilan ang paglabas nito. Tahimik na hinila ni Aling Marta sina Daniel at Tricia palayo sa mga tao. Wala itong sinabing kahit ano hanggang sa makarating sila sa lumang kapilyang bato sa dulo ng baryo. Halos matabunan na ito ng lumot at gumagapang na ang mga baging. May malaking bitak ang kampanaryo at ang dating puting pintura ay naging kulay abo dahil sa paglipas ng panahon. Sa loob ng kapilya ay wala ng pare. Wala na ring misa. Tanging ilang kandila at isang lumang altar na gawa sa nara ang natitira. Tahimik na isinara ni Aling Marta ang malaking pintuan. Nang masigurado niyang wala ng ibang tao, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng altar. Huminga siya ng malalim bago tumingin sa magkapatid. Panahon na para malaman ninyo ang katotohanan. Sinabi nito kila Daniel at Tricia at tahimik lang ang dalawa. Pakiramdam nila ay may taong handang sabihin ang lahat. Lumapit si Aling Marta sa lumang cabinet sa gilid ng altar. Mula rito ay inilabas niya ang isang kahungyari sa molabe. Makapal ang alikabok nito at may nakaukit na simbolong kapareho na nakita nila Daniel sa kwaderno ng kanilang lolo. Maingat niya itong binuksan. Sa loob nito ay may mga lumang liham, kupas na larawan at isang piraso ng tela na kulay pula na halos punit-punit na. May amoy itong lumang papel at usok. Kinuha ni Aling Marta ang pinakalumang liham. Ang tinta ay halos hindi na mabasa, ngunit malinaw pa rin ang lagda sa ibaba. Silvestre Ramos. Ninuno ninyo, ang sabi nito sa magkapatid. Tahimik na nagkatinginan ang magkapatid. Hindi nila kailanman narinig ang pangalang yun sa kanilang pamilya. Ayon sa liham, mahigit 100 taon na ang kalipas ay isa lamang simpleng mangangahoy si Silvestre. Isang maulan na gabi habang pauwi siya mula sa bundok. May narinig siyang daing mula sa ilalim ng isang napakalaking balete. Sa awa niya, sinundan niya ang tunog. Doon niya nakita ang isang nilalang na sugatan. Hindi ito tao, ngunit hindi rin ito kahawig ng anumang hayop na kilala niya. May mahahabang braso, maputlang balat, mga matang kulay pula, at katawan na tila nababalutan ng tuyong balat na puno. Akala ni Silvestre ay isa lamang itong kakaibang nilalang na nangangailangan ng tulong. Hindi niya alam na isa pala itong sinaunang aswang. Sa loob ng 3 gabi ay palihim niya itong inalagaan, pinakain, kinamot at itinago sa lahat. Ngunit pagsapit ng ika-4 na gabi, naglaho ang nilalang. Kasabay ng pagkawala ng bunsong anak ni Silvestre. Mula noon ay nagsimula ang sumpa. Hindi na muling nakita ang bata. Sa halip, tuwing ika-10 taon ay may mga taong nawawala sa San Isidro. Tahimik na tumulo ang luha ni Aling Marta. Hindi siya pumapatay dahil nagugutom. May hinahanap siya. Ano? Ang tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay inilabas niya
ang isa pang lumang larawan. Larawan yon ng kanilang lolo na si Arturo Ramos kasama ang 7 kalalakihan. Lahat sila ay may dalang mga sulo at gulok. Sa likuran nila ay ang parehong balete na nasa bakuran ng kanilang ancestral house. Ito ang huling mga lalaking nagtangkang wasakin ng sumpa. 10 taon na ang nakalipas. Ayon kay Aling Marta, natagpuan nila noon ang aswang sa ilalim ng balete. Hindi ito natutulog. Hindi rin ito naninirahan doon. Ang balete ay isa lamang pintuan. May isang sinaunang lagusan sa ilalim ng lupa na umaabot hanggang sa kailaliman ng bundok. Doon nananatili ang nilalang sa loob ng 9 na taon at halos hindi gumagalaw. Kapag sumapit ang 10 taon, nagigising ito at nagsisimula ang pangangaso. Ngunit may isang bagay na mas nakakagulat. Hindi basta-basta namimili ng biktima ang nilalang. Pinagmamasdan muna nito ang buong bayan. Nakikinig ito sa mga usapan. Sinusundan nito ang mga taong nag-iisa. Pinapasok nito ang kanilang mga panaginip. Unti-unti nitong inaalam ang kanilang mga takot. Kapag nalaman na nito ang pinakamalalim na takot ng isang tao, doon pa lamang ito magsisimulang magpakita. Kaya pala, narinig ni na Daniel ang boses ng kanilang ina. Narinig ni Tricia ang sipol ng tila tumatawag sa kanya. Hindi yun ang mga multo. Ang aswang mismo ang lumikha ng mga tinig. Kinagaya nito ang mga taong pinakamamahal ng biktima. Tahimik na yumuko si Daniel. Naalala niya ang mga gabing tila may tumatawag sa kanya mula sa ilalim ng bahay. Ang boses ng kanyang lolo. Ang boses ng kanyang ina. Lahat pala ay panlilin lang. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kwento ni Aling Marta. May isa pa siyang liham. Ito ang sinulat ng kanyang lolo ilang araw bago ito namatay. Nanginginig ang kamay ni Daniel habang binabasa ang mga nakasulat. Kung sakaling bumalik ang aking mga apo, huwag ninyo silang paalisin. Dahil kung tataka sila, hindi titigil ang nilalang. Susundan sila nito saan mang panig ng Pilipinas. Kapag nangyari yun, hindi na lamang sa San Isidro ang magiging libigan nito. Napalunok si Tricia. Kung ganon, kami ang dahilan kung bakit hindi kami dapat umalis. Mahinang tumango si Aling Marta. Hindi kayo ang dahilan. Kayo ang susi. Bago pa siya magpaliwanag, isang napakalakas na ugong ang yumanig sa buong baryo. Kasabay nito ay nagsimulang magsitahulan ang mga aso. Nagsiliparan ang mga uwak mula sa kagubatan. At ang kampana ng lumang kapilya na halos 50 taon nang hindi tumutunog ay biglang tumunog ng mag-isa. Napatakbo ang lahat palabas ng kapilya. Mula sa gitna ng baryo ay kitang-kita nilang ang malaking balete sa likuran ng bahay ng mga Ramos. Unti-unti itong gumagalaw. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil ang mismong lupa ng paligid nito ay unti-unting bumibitak. At mula sa malalim na bitak ay may lumalabas na makapal na maitim na usok. Kasabay ng usok ay ang pamilyar na sipol. Ngunit ngayon, hindi na lamang nag-iisa. Maraming sipol ang nagsabay-sabay mula sa ilalim ng lupa, na para bang may daan-daang tinig na sabay-sabay na humihinga. Sa gitna ng maitim na usok, may isang napakataas na anyo ang dahan-dahang tumatayo. Mas malinaw na ngayon ang kabuuan nito. Mahaba ang bisig, matutulis ang mga kuko. Ang balat nito ay tila balat ng lumang punong natuyo sa tag-init. At ang mga matang kulay pula ay nakatikin lamang sa isang tao. Kay Daniel, hindi ito sumugod, hindi ito umungol, hindi rin ito nagpakita ng galit. Sa halip, mabagal nitong iniangat ang kanang kamay at itinuro ang dibdib ni Daniel. Pagkatapos ay bumulong ito sa tinig na parang pinagsamang daan-daang tao. Panahon na. At sa sandaling yun, unang naunawaan ni Daniel ang pinakamasakit na katotohanan. Hindi siya ang dumating sa San Isidro
upang tapusin ang sumpa. Siya ang hinihintay ng sumpa sa loob ng 10 taon. Huminto ang lahat. Ang malamig na hangin na kanina lamang ay malakas na umiihip ay tila bigla nawala. Ang mga dahon ng balete ay hindi na gumagalaw. Maging ang usok na nagmumula sa mga bitak ng lupa ay nananatiling nakabitin sa ere na para bang pati ang kalikasan ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa gitna ng makapal na usok ay nakatayo ang nilalang. Hindi ito kumikilos, hindi rin ito sumusugod. Ngunit sapat na ang presensya nito upang maramdaman ng bawat residente ng San Isidro ang matinding bigat sa kanilang dibdib. Ang mga mapupulang mata nito ay hindi tumilihis kay Daniel. Para bang matagal na nitong hinihintay ang kanyang pagbabalik. Napalunok si Daniel habang unti-unti siya umaatras. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na tila may isang bahagi ng kanyang isip na gustong lumapit sa nilalang. Hindi yun dahil sa tapang. Parang may kung anong tumatawag sa kanya. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal nang nakabaon sa kanyang alaala. Biglang hinawakan ni Tricia ang kanyang kamay. Daniel. Isang salita lamang ang sinabi nito. Ngunit sapat na yon upang maalis ang tila mahika na bumabalot sa kanyang isip. Kasabay noon ay nagpakawala ng isang napakahabang sipol ng aswang. Hindi ito malakas. Ngunit habang tumatagal ay tila pumapasok ito sa isip ng bawat taong nakarinig. May ilang residente ang napaluhod at tinakpan ang kanilang mga tenga. Ang iba naman ay napaluha ng walang dahilan. Ang mga matatandang matagal nang nakaranas ng sumpa ay agad nagsimulang magdasal. Huwag kayong makinig, sigaw ni Aling Marta. Huwag ninyong hayaang pumasok ang sipol sa inyong isip. Ngunit huli na para sa isa sa mga residente. Isang binatilyong halos 17 taong gulang ang biglang tumayo mula sa gitna ng mga tao. Blanko ang kanyang mga mata. Parang wala na siya sa sariling pag-iisip. Mabagal siyang nagsimulang maglakad patungo sa aswang. Tinawag siya ng kanyang ama. Sinubukan siyang pigilan ng mga kapitbahay. Ngunit tila wala siyang naririnig. Bawat hakbang niya ay lalong bumibilis. Nang halos 10 metro na lamang ang pagitan nila ng nilalang, biglang tumigil ang sipol. Kasabay nito ay tumigil din ang binata. Dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo sa kanyang ama. Ngumiti siya. Ngunit hindi na iyon ang ngiti ng isang tao. Parang may ibang nilalang na gumagamit sa kanyang katawan. Sa isang iglap ay tumakbo siya papasok sa makapal na kagubatan. Sinundan siya ng kanyang ama. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay isang nakakabinging sigaw ang umalingaw nga sa buong bundok. Pagkatapos noon, muli na namang bumalik ang katahimikan. Wala nang lumabas mula sa kagubatan. Tahimik na napaluwa ang mga residente. Isa na naman ang nawala. Hindi nila alam kung buhay pa ito o hindi. Ngunit alam nilang hindi na ito babalik. Unti-unting umatras ang aswang. Hindi dahil sa takot. Parang sapat na ang nakuha nito sa gabing yun. Habang papalubog ito sa makapal na usok, muli nitong tinignan si Daniel. Pagkatapos ay tuluyan na itong naglaho. Ngunit bago mawala ang bakas nito, may isang bagay na napansin si Tricia. Sa bawat hakbang ng aswang ay may naiiwang maitim na marka sa lupa. Hindi yun yapak, kundi mga simbolong kahawig ng nakita nila sa mga kwaderno ng kanilang lolo. Parang may ipinapakitang landas. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, muling nagtipon ang mga matatanda sa lumang kapilya. Sa pagkakataong ito ay dinala nila ang lahat ng lumang tala, mapa at mga gamit na naiwan ng mga naunang tagapagbantay ng baryo. Isa-isang inilatag ni Aling Marta ang mga ito sa lumang mesa. May mga kupas na mapas ng bundok, may mga lumang larawan, may mga pahinang halos hindi na mabasa. Ngunit may isang bagay na agad napansin ni Daniel. Sa bawat 10 tala, may isang pangalan na hindi kailanman nawawala. Hindi ito pangalan ng biktima. Hindi rin ito pangalan ng nakaligtas. Isa lamang paulit-ulit na nakasulat. Tagapagbantay.
Akala namin noon, wika ni Aling Marta, ang tagapagbantay ay isang tao. Dahil bawat 10 taon, may isang residente na kusang nawawala matapos ang sumpa. Ngunit mali kami. Tahimik niyang inilabas ang pinakahuling tala ng kanilang lolo. Nanginginig pa ang sulat nito. Ang tagapagbantay ay hindi tao. Isa siyang kaluluwang piniling manatili upang hindi makalabas ang aswang sa bundok. Kapag wala ng tagapagbantay, malaya na siyang manghuhuli kahit saan. Nanlaki ang mga mata ni na Daniel at Tricia. Naalala nila ang batang aninong palaging nasa tabi ng aswang. Siya ba ang tagapagbantay? Tanong ni Tricia. Oo, ang sagot ni Aring Marta. Isa siyang batang nawala mahigit 80 taon na ang nakaraan. Hindi siya naging alipin ng aswang. Pinili niyang manatili upang ikulong ang nilalang sa San Isidro. Tahimik ang buong kapilya. Ngayon lamang nila naunawaan kung bakit hindi kailanman lumalabas ang sumpa sa ibang lugar. May isang kaluluwang pumipigil dito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, humihina na rin ang kanyang kapangyarihan. At kung tuluyan siyang mawala, wala na makakapigil sa unang aswang. Sa labas ng kapilya ay nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Sabay noon ay kusang tumunog ang kampana. 1 beses, 2 beses, hanggang 3 beses, at nagkatinginan ang mga matatanda. Namutla ang kanilang mga mukha. Hindi pa siya tapos. Mahinang bulong ni Aling Marta. At sabay sabing, ngayong gabi, ang 10 gabi. Tahimik na tumingin si Daniel sa malaking balete na tanaw mula sa bintana ng kapilya. Hindi na siya natatakot. Sa halip, may isang matibay na desisyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Hindi na siya tatakbo. Hindi na rin niya hayaang maisa pang inosenteng residente ang mawala. Kung siya ang dahilan kung bakit muling nagising ang sumpa, siya rin ang tatapos dito. Sa labas, muling bumalot ang makapal na ulap sa buong San Isidro. Unti-unting naglim ang kalangitan kahit tanghaling tapat pa lamang. At sa pinakatuktok ng bundok Banahaw, may 2 mapupulang matang muling nagbukas. Alam ng aswang na nalaman na ng kanyang hinahanap ang katotohanan. At ngayong nalalapit na ang huling gabi, wala nang dahilan upang maghintay pa. Pagsapit ng 10 gabi, tila nagbago ang buong San Isidro. Ang dating tahimik na baryo na nakabalot sa isang kakaibang dilim. Walang buwan, walang mga bituin. Ang langit ay tila natakpan ng makapal na ulap na hindi gumagalaw. Habang ang malamig na hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy. Isa-isang nagsara ang mga bahay. Napatay ang lahat ng mga ilaw. Maging ang mga gasera ay tila mahina ang apoy, na para bang may hindi nakikitang puwersang unti-unting sumisipsip sa kanilang liwanag. Sa gitna naman ng baryo, tahimik na nagtipon ang mga residente sa harap ng lumang kapilya. Walang sino man ang nagsasalita. Ang bawat mukha ay puno ng kaba at pagod. Tila ba ilang henerasyon na nilampasan ang kanilang bangungot. Samantala sa lumang bahay ng mga Ramos, nakatayo sina Daniel at Tricia sa harap ng malaking balete. Tahimik nilang pinagmamasdan ang punong ilang gabi ng tila buhay. Sa bawat segundo ay lalo itong nagiging maitim. Ang maugat nito ay gumagapang sa lupa na tila mga ahas na naghahanap ng mabibiktima. Sa ilalim ng puno ay unti-unting bumubukas ang isang malaking bitak. Mula rito ay lumabas ang makapal na itim na usok. Kasunod nito, ang pamilyar na sipol. Ngunit ngayon ay hindi na ito malungkot. Isa na itong napakahabang sigaw na tila nagmumula sa kailaliman ng bundok. Unti-unting lumitaw ang aswang. Hindi na ito katulad ng unang beses nila nakita. Matangkad ito, mas payat. Ang katawan nito ay tila nababalutan ng tila tuyong balat ng punong kahoy, habang ang mahabang kuko ay kumikislap sa liwanag ng mga gasera. Ngunit ang pinaka nakakatakot, ang mga mata nito ay hindi na kulay pula, kundi kulay abo. Parang mga matang wala nang anumang emosyon.
Hindi ito umungol, hindi ito sumugod. Sa halip, mabagal itong naglakad paikot sa balete na para bang sinusukat ang bawat takbang ni na Daniel at Tricia. Habang ginagawa nito yon, nagsimulang umihip ang napakalakas na hangin. Nalaglag ang mga tuyong dahon, nagpagsakan ang mga sarangsanga. Ang kampana ng lumang kapilya ay kusang tumunog ng paulit-ulit. Sa bawat tunog nito ay tila lumalakas ang presensya ng nilalang. Tahimik na inilabas ni Daniel ang lumang kahong iniwan ng kanyang lolo. Sa loob nito ay naroon ang mga lumang liham, ang krus na yari sa kamagong at ang huling pahina ng kwaderno. Muli niya itong binasa. May isang linyang hindi nila napansin noon. Hindi siya matatalo sa lakas. Matatapos lamang ang sumpa kapag ang takot ay hindi na niya magawang pagharian. Napaisip si Daniel. Sa loob ng maraming taon, ang buong bayan ay nabuhay sa pagtatago. Sa bawat 10 taon ay ikinukulong nila ang kanilang sarili sa loob ng bahay. Hindi nila nilalabanan ang nilalang. Hinahayaan lamang nilang pumili ito ng mga biktima. At sa bawat taong nawawala, lalong lumalakas ang alamat nito. Tumingin si Daniel sa mga residente. Lahat sila ay nanginginig, hindi dahil malamig, kundi dahil sa takot. Doon niya naunawaan ang isinulat ng kanyang lolo. Ang aswang ay hindi lamang nabubuhay sa laman ng tao. Lumalakas ito sa takot na unti-unting bumabalot sa buong bayan. Huminga ng malalim si Daniel. Pagkatapos ay humakbang siya papalapit sa nilalang. Napasigaw si Tricia, ngunit hindi na siya tumigil. Sa unang pagkakataon mula na dumating sila sa San Isidro, hindi siya umatras. Hindi rin siya tumakbo. Tahimik lamang siyang tumayo sa harap ng aswang. Nagkatitigan silang dalawa. Biglang naglabas ng napakalakas na sipol ang nilalang. Napapikit lahat ang mga residente. May ilan pang napaluhod sa sakit ng tunog. Ngunit si Daniel, hindi gumagalaw. Unti-unti niyang ibinaba ang krus na hawak niya. Hindi niya ito itinapat sa aswang bilang sandata. Sa halip ay inilipad niya ito sa paanan ng balete. Pagkatapos ay nagsalita siya sa unang pagkakataon. Hindi na kami tatakbo. Mahina ang kanyang tinig, ngunit malinaw itong narinig ng lahat. Hindi ka na namin hahayaang mamuhay sa takot ng mga tao. Sa sandaling yun, isang kakaibang bagay ay nangyari. Unti-unting humina ang sipol. Ang mga matang kulay abo ng aswang ay nagsimulang manginig. Para bang may bahagi ng kapangyarihan nito ang unti-unting nawawala. Isa-isang nagsimulang lumabas sa kanilang mga bahay ang mga residente. May mga matatanda, may mga kabataan, may mga pamilyang 10 taon nang namumuhay sa pangamba. Tahimik silang tumayo sa likod ni Daniel at Tricia. Walang sino man ang tumakbo, walang nagtago. Unti-unti nilang hinarap ang nilalang. At habang dumarami sila, lalong humihina ang sipol. Ang maitim na usok na bumabalot sa aswang ay nagsimulang maglaho. Ang balat nitong tila kahoy ay unti-unting nabitak. Narinig nila ang sigaw ng nilalang. Hindi yon sigaw ng galit. Isa yung sigaw ng pagkatalo. Biglang lumanig ang buong paligid. Naglihab ang mga ugat ng balete sa maputlang asul na liwanag. Ang lupa ay nagsimulang magsara, na para bang unti-unting tinatakpan ang sinaunang lagusan sa ilalim nito. Habang nangyayari yun, may isang maliit na anyo ang lumitaw sa likuran ng aswang. Ang batang babae. Ngunit hindi na siya maputla. Hindi na rin siya malungkot. Ngumiti siya kay Daniel at Tricia. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumakad palayo sa nilalang. Kasabay ng bawat hakban niya ay naglaho ang itim na usok. Unti-unti ring naglaho ang katawan ng aswang. Hindi ito sumabog. Hindi ito nasunog. Unti-unti lamang itong naging abo na tinangay ng malamig na hangin. Kasabay ng pagkawala nito ay tuloy ang bumagsak ang napakalaking balete. Isang malakas na tagundong ang umalingaw-ngaw sa buong San Isidro. Pagkatapos, tumahimik. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang siglo, muling narinig ng mga residente ang normal na tunog ng gabi. Umuni ang kuliklik.
Tumahol ang mga aso at unti-unting lumitaw ang buwan mula sa likod ng mga ulap. Lumipas ang ilang buwan. Muling nabuhay ang San Isidro. Nagbukas ang mga tindahan hanggang gabi. Narinig muli ang tawanan ng mga bata sa kalsada. Wala na nagsasara ng mga bintana bago lumubog ang araw. Lumang bahay ng mga Ramos ay hindi na ibinenta. Sa halip, ipinaayos ni na Daniel at Tricia ito bilang alaala ng kanilang lolo at ng mga taong buong buhay na nagbantay sa baryo. Tuwing ika-10 taon, nagtitipon pa rin ang mga residente sa ilalim ng dating kinatatayuan ng balete. Hindi na upang magtago, kundi upang alalahanin ang mga taong nawala at ang tapang ng mga lumaban. Ngunit may mga alamat na hindi tuluyang nawawala. Isang gabi, halos 1 taon matapos ang lahat ng nangyari, isang biyaherong tumaraan sa gilid ng kagubatan ang huminto upang magpahinga. Habang pinapatay niya ang makina ng kanyang motorsiklo, napansin niyang biglang tumahimik ang buong paligid. Nawala ang huni ng mga kuliglig, minto ang hangin, at mula sa kailaliman ng bundok, minarinig siyang isang napakahinang sipol. Mahina, malayo, ngunit sapat upang magpatayo ng balahibo sa kanyang buong katawan. Mabilis siyang umalis nang hindi lumilingon. Sa likuran niya, nanatiling tahimik ang kagubatan. Ngunit sa pinakamataas na bahagi ng bundok panahaw, may 2 mapupulang matang dahan-dahang nagmulat sa gitna ng dilim. Marahil ay hindi lahat ng kasamaan ay maaaring tuluyang mawala. May ilan na naghihintay lamang ng panibagong alamat.